Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright, yoo-hoo! Yoo-hoo! Buenas mga vecinos! Ay, terrible el calor, bien caliente. Muy buenas tardes, Zamboanga. Welcome na di ating programa, el Radio Mindanao. Este di Busado Servidor, Fafaal. Magandang hapon. Maganda pa ko kayo sa hapon. Sa mainit na hapon, Basilan, Sulu, Tawi. At sa Central Mindanao, sa Maguindanao, kompleto, North Cotabato, Cotabato City, General Santos, Kitapawan, Coronadal. Nakikinig sa atin ngayon. Pati sa Tuguegarao City. Sa Cagayan Province, Shortwave Radio 2. Ay, nako, hindi pa nagsisimula yung ating programa. Ang dami na nagre-request. Ang dami-daming balita ngayon. Mga kaibigan. Sa Basilan, ang daming syabong nakuha. Naku po, nakumpiska. Sino kaya may-ari ng mga syabong na nakumpiska dyan? Naku, hindi sachet mga kaibigan. Kilo-kilong syabu. Naku, di ba kahapon lamang binabanggit natin yung pangalawang listahan ni Tatay Digong. Naku, ang daming mga personalities mula sa Basilan, Lanao del Sur at Maguindanao. Alay ko. Inanunsyo ngayong umaga, mga kaibigan, ni Kuya Bato Ronald de la Rosa na mayroong talagang assassination plot para kay Tatay Digong. Iniharap ni Kuya Bato de la Rosa, mga kaibigan, ang isa umanong suspect na nagpuslit ng mahigit na 4 na milyong halaga ng mga gun parts mula sa US. Ipinasok dyan sa Bacolod City. Aray na. At kinilala ni Kuya Bato de la Rosa ang suspect na nahuli o ang lumabas. Itong si Di Umano'y si Wilford Palma. At inamin ni ng Palma, mga kaibigan, nung siya'y ipinresinta sa mga mamahayag sa Camp Crame, na ang sabi daw ay may order daw yung kanilang customer na mga gun parts at gagamitin upang patayin itong si Tatay Digong. At sinabi ni Palma, mga kaibigan, during the news conference ay mahigit na iba-ibang piyesa ng armas ang kanilang ipinuslit. Kasama na rito yung mga ginagamit para sa M16 automatic rifles. Na-aresto sila, mga kaibigan. Kasama na-aresto itong si Palma, si Brian Taala. Nasakote sila ng Criminal Investigation and Detection Group dahil sa pagpupuslit ng mga armas dyan sa Bacolod. At sasampahan sila ng kaso dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
At sinabi ni Palma na nalaman nila sa dakong huli na ito palang mga pyesa ng baril ay gagamitin upang itumba itong si Tatay Digong. Hindi naman sinabi ni Palma, mga kaibigan, sa news conference kung sino ang nasa likod nito, ang utak sa planong paglikida kay Tatay Digong. Nako, posibleng sabi ni Kuya Bato de la Rosa, mga kaibigan, baka ay mga drug lords ang nasa likod nitong pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo. Sa kasalukuyan, mga kaibigan, ay inilalagay na sa isang interogasyon itong si dalawang nahuli, itong si Tala at si Palma. At nabatid naman kay Kuya Bato de la Rosa na mismong ang impormasyon, kaya ito nadakip, itong dalawang gun runners ito ay galing ang intelligence sa US Homeland Security na siyang nagbigay ng information sa Philippine National Police ukol sa pagpasok nitong mga pyesa ng iba't ibang armas. At inilagay ito, mga kaibigan, sa balikbayan boxes. At mabuti na lamang at naalertuhan agad ang Bureau of Customs at ang CIDG. Nabatid natin, mga kaibigan, na 10 kahon ng mga illegal firearms ang naipuslit mula sa Amerika papunta sa Pilipinas. At karamihan ito siguradong nagpapanggap daw bilang mga gun stores or yung mga tindahan na nagbebenta ng mga baril online. Naku po. Sa ngayon, mga kaibigan, ay patuloy ang pag-iimbestiga dito sa dalawa. Dahil sa initial na investigasyon, sinabi ni Kuya Bato de la Rosa na meron na silang mahigit sa 100 mga pangalan na iniimbestigahan, at kabilang dito ay isang rehistradong gun and ammunition dealer na siyang nakikipagtransaksyon kina Palma at Taala. At out of the more than 100 o at least 129 personalities, 23 na sa kanila ang lumutang at nagpunta sa CIDG upang magbigay ng kanilang mga pahayag kung saan nila ginamit itong mga pyesa ng armas o mga armas na kanilang in-order dito sa dalawang tao. Yan ang hirap, mga kaibigan, kaya ingat tayo sa pagdating sa mga armas. Nako, mahirap yan. Tignan natin kung makahook tayo sa CNN, ang ating partner, upang malaman natin itong pinag-usapan. Kung available ba ang ating hotline sa CNN, mga kaibigan, ng aming partner dito sa RPN, dito po like Zamboanga. May isa kasing ito, mga kaibigan, ito na pala si Palma. Customer. May isa sang customer na may balak umorder ng mga lower end parts daw, sabi niya sa akin, at yun daw gagamitin sa assassination ni President Duterte. Yun na po. Para pang assassinate kay President Duterte. Yung lower end parts daw, ibig sabihin nun mga parang mura na mga lower end. Ito, high end ito. Yes, sir. Yes. Lower end. Lower end. Para Yung saan gamitin?
Hindi ko po masabi yung pangalan. Pero sa... before kami nahuli, yung sinabi niya sa marami-rami na yung parts na order niya. Nasa... Ginawa yung pag-order na yun? matagal na yung continuous eh. Hindi pa. Hindi pa, sir. Kuya, ilang parts yung bibili? Makakabili ng Yung upper receiver kasi makakabuo ng isang upper receiver, isang barrel. Tapos nasa 100 plus na upper receiver yon. Nasa 40 na barrel. Tsaka 30 na ata nung bolt assembly. Mahigit 100 ba? Mga rifle siguro, mga M16. Ganun. Sir, without mentioning who this person is, you cannot be guys what? Ano siya? Bad for hire? Politiko ba to? Actually, hindi pa namin talaga natumbok itong tao na ito. Pero, most likely, hindi siguro siya yung gun for hire. Baka pinutusan lang ito ng sindikato na bumili ng ganon para gamitin for that purpose. Awag ko. Gusto lang patayin yung siguro. Siya man nagsabi. Hindi ko man siya pinutusan. Oo nga. Yun ang mga kaibigan, narinig nyo yung pahayag at itong ni Palma. At itong boses ni Kuya Bato de la Rosa dahil dito sa pagkakadakip sa dalawang gun runners, mga kaibigan. At ngayon ay isinailalim sa isang investigasyon. Grabe, pati ba naman yung Pangulo gusto niyong patayin? Ako, yung Pangulo nga lang ang tanging pag-asa ng Pilipinas ngayon. Di ba, mga kaibigan? Wala nang iba, kundi yung si Tatay Digong lang ang pag-asa upang makaahon tayo sa napakadaming problema. Kaya ngayon, medyo alam niyo naman si Tatay Digong hindi talaga sanay sa yan eh. Hindi sanay sa maraming bodyguard. Sa Davao City nga, mga kaibigan, nung naging mayor siya, wala talagang halos na nagkasamang mga pulis to. Talagang kampante, Tatay Digong. Kaya lang, itong nangyari, mga kaibigan. Ngayon, pinagbabantaan siya nitong mga masasamang elemento. Mahirap yung ganyan, mga kaibigan. Dahil itong gantong klase, dapat hindi ito pinalalagpas. Kasi pag pinalagpas natin to, pag pinalagpas ng mga otoridad to, delikado. Dahil yung pagbabanta mo pa lang sa Pangulo, malaking krimen na yan, mga kaibigan. May liable ka na dyan, when you're threatening the life of the president. That's another story. And when there's a plot to kill or assassinate Tatay Digong, kaya dapat siguro mag-ingat si Tatay Digong. I'm sure itong si Tatay Digong ay hindi naman papayag na magkaroon ng ganitong klaseng problema dahil lalo-lalo na yung pulis, yung ating militar, yung Presidential Guard, dahil kung meron tayong huling pag-asa, ito na lang si Tatay Digong. Pag-asa laban sa korupsyon, laban sa masamang epekto ng droga sa bansa, sa nakawan, sa patayan, lahat. Kita niyo naman, ilang nakakamahigit na isang buwan pa lang si Tatay Digong. Marami na siyang na-accomplish, mga kaibigan. Kaya dapat suportahan natin ang ating pamahalaan. Ngayon, nagkaroon kaagad ng indefinite ceasefire sa Communist Party of the Philippines, sa National Democratic Front, at sa New People's Army. At dahil sa ceasefire na yan,
na bigyan ng atensyon ng ating armed forces. Kasama dito si CS Ricardo Bisaya na pagtuunan ng atensyon itong problema ng Abu Sayyaf ng terorismo sa ating bansa, lalong-lalo na sa Mindanao. Kahapon mga kaibigan, kung napanood ninyo yung pagbisita ni Tatay Digong dyan sa Western Mindanao Command upang magbigay ng kanyang respeto sa mga nasawing sundalo, ay talagang nakakaantig yung magiging damdamin ng mahirap ipaliwanag. Talagang niyakap ni Tatay Digong yung mga nabiyuda ng itong giyera dyan sa lalawigan ng Sulu, na bahagi naman ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ay hinalikan pa ni Tatay Digong ang isang litrato ng sundalong Muslim sa harapan ng kanyang pamilya bilang pagpupugay sa pagsasakripisyo sa kanyang buhay. At kinausap niya itong mga biyudang Muslim at iba pa, yung mga pamilya ng mga nasawing sundalo. At ipinangako niya na tutulungan at automatic, sabi niya, ay ipapasok o i-enroll sa pampamilyang program, itong 4Ps ng pamahalaan ng Department of Social Welfare and Development upang makakuha ng financial assistance bawat buwan itong mga nabiyuda nitong sagupaan. Kaya bukod pa dyan mga kaibigan ay pati yung pagpapaaral sa mga bata sa mga state colleges at sa mga government schools ay ibibigay din para sa anak ng mga sundalo, yung mga naiwan ng mga sundalo. At nag-utos din itong si Tatay Digong Duterte sa Department of the Interior and Local Government na bigyan ng trabaho yung mga biyudang nais maghanap buhay o nais magtrabaho upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Of course, bukod pa to yung makukuhang mga benepisyo ng pamilya mula sa itong sa nangyari. Kaya lang yung mga pera mga kaibigan, immaterial na yan dahil hindi mo na may babalik ang buhay ng mga nasawi. Nakakaiyak pa nung yumakap yung isang bata na anak ng sundalo kay Tatay Digong. At makikita mo talagang maluha-luha itong si Tatay Digong at yung isa pang byuda na pagtingin pa lang sa kanya ay biglang humagulgol ng napakalakas na iyak. Talagang nakakaantig ng damdamin. Napakasimple ni Tatay Digong. Walang talagang mafe-feel mo sa kanyang pananalita, sa kanyang mga kilos na siya'y lubos na nasaktan. Kaya mga kaibigan, talagang hindi lang maipalabas sa telebisyon dahil napakahaba nung nangyari. Pero tignan natin, makaka-hook up ba tayo sa RTVM yung para marinig man lang ng ating mga tagapakinig. Itong pakikipag-usap ni Tatay Digong. Dahil kung hindi tayo maka-hook up, maghanap tayo kung meron ba tayong tao na nagpunta doon upang mapakinggan yung mga ibang sinabi ni itong si Tatay Digong. Kasalanan yan. Ito mga kaibigan, naka-hook na tayo. Kung hindi pumunta si... Ito yung salita mga kaibigan. Ito na yung second part yata nung speech ni Tatay Digong. Pakinggan natin. Ano kasalanan ng mga Bisaya? Ano ba mga kasalanan ng Tagalog? Ano kasalanan ng Maranao? Sama. Sana maintindihan nila yan. Ako, ayaw ko talagang every time ay makita ako kay Abu Sayyaf, nasasaktan ako. Totoo lang. Now, itong mga naiwan na pamilya sa sundalo, ng mga sundalo, I'd like you to know that automatic member kayo sa 4Ps. So may kontempera dyan buwan-buwan,
sa may isang sakong bigas. At kayong as a soldier, ang automatic yan, ang sundalo may isang sakong bigas ngayon. O, may bigas ka na, tapos yung 4-piece may isa pa, tapos kunting pera. Now, alam mo, sinabi ko na rito sa lahat. Tayong mga lalaki, wala tayong takot ng kamatayan. Alam natin mamamatay talagang tao. We can choose where to die. Saan tayo magpakamatay o saan tayo mamatay. We can choose the cause. Bakit tayo nagpakamatay? Alam natin kung gusto natin paano tayo mamatay. Sa gera ba o saksakan ba o bintahan ng droga? Ang hindi natin talaga alam, kailan tayo mamatay. Kung yan ang tanggapin ng lahat, hindi lang sundalo, pati lahat kayo dito, mga kapatid ko. Lahat tayo mamamatay. Kailan? Yan ang hindi natin alam. Marami namang sundalo nag-retire. Libo-libo rin yan. Marami rin naging heroes. Itong lahat namatay, binibigyan ko ng saludo. Hindi ako nagsasaludo kailanman sa pag hindi ako nagrespeto sa tao, you can never see me salute. Kaya ugali ko, may pagkabastos, pero itong nagpakamatay sa bayan ng Republika ng Pilipinas, where I am now the president, of course, I consider everybody there the fallen heroes at the back. All heroes yan sa Pilipino. Kaya kayong mga pamilya, automatic yan, out of endearments, o bakita sa pagmamahal ng isang bayani, enroll kayo automatic mga byuda for peace. Then I have directed itong DILG. Hanapin lang ninyo kung saan yung regional office. May directive ako dyan. Yung byuda, tanggapin sa gobyerno isang empleyado. Radyo Mindanao. At yung lahat ng anak ninyo, i-enroll lang ninyo, ako ang magbayad. Paalamin mo lang ako. O sabihin mo doon sa eskwelahan, sabi ni Presidente Duterte, mag-enroll kami dito, tapos paalamin mo siya, at doon ka magkubra sa kanya ng, magpadala ako ng trabaho na, wag na kayo. Sila, sabihin mo, sabi ni Mayor Duterte, paalamin siya. State colleges or basta public school. Wag muna private kasi ginagawa pa namin yung furniture. Next year, kung maawa si Allah, then ako na ang magbayad kindergarten hanggang high school. Pagka-college, kung bugoy, may magsundalo ka na lang. Kung ayaw mag-aral, hanap tayo ng away. Kung wala ng away, panahon na. Kung hindi marunong, patuloy natin ang scholarship. Tapos yung at least may trabaho, may 2 sakong bigas kayo, automatically enrolled kayo sa 4-piece, 1 sack of rice. And as a soldier, ipatuloy ko yan, paski wala nang patay na, patuloy ko yan sa pamilya. Ang eskwela, ako na, akin na yan. Bigay mo lang yung problema sa aking pag-aaral ng mga anak ninyo. Radyo Mindanao. I am sorry that this has to happen. I do not want it happen again. Kung maaari lang, at saka may pakiusap ako, kung hindi lang man tayo magkaintindihan, huwag mo naman yung mga ganun na style na sirain mo ang katawan ng tao. Wala sa akin yan. Lalaki tayo. Alam natin mamatay. Kaya siguro hindi ako nagsundalo kasi takot ako mamatay. Alam natin yan. So huwag na natin yan. You are not a warrior. Kung ganun ang hindi naman tayo mga taga-Arabo. That is not our culture. Our culture before the religions came in, before the Islam came to the Philippines,
at yung Kristiyanos, we are all Malay. Kaya magkamukha tayo ng mga Indonesian pati Malaysian. Malay tribe tayo. Ang mga batasan ng ugali ng mga Malay, hindi gumagawa. Gaya ng Arab, marami namang Arab, Egypt, Libya. Ganon tayo, depende lang kung sino nakahawak na gobyerno noon. So, pakiusap ko, kung away lang man, fight. But do not add grief to the family by destroying the body. Kailan man, hindi talaga ako papayag na gagawin ng gobyerno yan. Hindi talaga ako papayag yung brutality, cruelty ng gano'n. Sabi ko, isang bala lang, iwanan mo na. Kung nalaman mo, patay na. So, I hope that nakinig lahat, may 4Ps, kaya kinukuha ko yung pangalan ninyo. Ang asawa kailangan magkatrabaho. Either national or local. Basta hanapan ng trabaho. But preferably sa national. Kasi pag walang iba, sabihin ko sa DILG, hanap ko ng program dyan na para ang mga biyuda makatrabaho. Kung ng sweldo, at yung mga anak, i-follow up ninyo para makapag-enroll. Ngayon, lahat na problema ninyo na kaya ninyo, mayroong mga benefits as a soldier, mayroon yan. But I have a program na nireserba ko, yung mga problema na hindi na ninyo kaya, talagang wala kayong makapitan. May naiwan ako na number. Tawagan lang ninyo, sabihin ninyo ang problema. At kung sino yung tao dito sa gobyerno na matawagan ko, siya ang maghanap ng solusyon sa problema ninyo. And I would like to extend, I said, I share my grief. Not only to the foreigners, everybody who died. Nakikiramay ako sa pag hindi natin pagkaintindihan. We want to end this war. I do not want to continue even for a day, sana. Walang sundalo dito na gustong magpakamatay. May mga pamilya yan doon sa ibang sa Luzon, sa Visayas. So why would we just insist on finding a reason, maghanap ng rason para magpatayan? Sana, I said, I implore the divine intervention of Allah para magkaintindihan tayong lahat. Maraming salamat po. Kita niyo mga kaibigan, yung mismong si Tatay Digong, napaka down to earth. Ayan ang sinabi niya bago siya nakipag-usap, mga kaibigan, sa mga byuda ng itong mga pamilya ng mga nasawing sundalo. At nakakalungkot, after that speech ay lumapit na siya, mga kaibigan, at isa-isa niyang kinausap yung mga bereaved families nitong ating mga sundalong nasawi sa labanan dyan sa Sulu. Pero mga kaibigan, commercial break man tayo. News para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Thank you very much, Mr. President. President Fidel V. Ramos. Alam niyo mga kaibigan, bago nagpunta si Tatay Digong dito sa Zamboanga, ay nakausap niya itong si Moro National Liberation Front Chairman Nur Miswari sa cellphone. At napag-usapan nila ang pagbubukas muli ng peace talks o para maipagpatuloy ang September 1996 peace agreement
sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at ng Moro National Liberation Front sa ilalim nitong si Maas Nur Miswari. At nangangamba si Maas Nur na dahil merong warrants of arrest sa kanya kaugnay sa rebellion charges, yung pag-atake sa Zamboanga noong 2013 ng mga MNLF members, ay baka siya'y dakpin kung sakaling lumabas siya upang makipag-usap sa pamahalaang Duterte. Sinigurado naman mga kaibigan ni Tatay Digong kay Maas na walang mangyayaring masama sa kanya at hindi siya aarestuhin ng kahit sinong otoridad, whether police or militar, at whether NBI, CIDG, law enforcement agencies or whatever, ay ipinag-utos ni Tatay Digong sa lahat ng mga otoridad na huwag gagalawin si Maas at pabayaan siyang makalabas ng Sulu upang maipagpatuloy ang pag-uusap. Yan ang sinigurado nitong si Tatay Digong kay Maas nung sila'y mag-usap sa cellphone. At sa suggestion naman ni Maas ay nais nitong buksan muli ang negosasyon o pag-uusap o ang peace process maituloy dyan sa Malaysia at sa ilalim ng Organization of Islamic Cooperation. Alam niyo itong OIC mga kaibigan, ito rin yung kasamang nag-broker sa pag-uusap dyan sa MNLF at ng pamahalaan. Yung Libya, naging napakalaki ng role ng Libya mga kaibigan, ng Malaysia at marami pang ibang bansa. Kaya naman sa lalong madaling panahon ay sinabi ni Tatay Digong na dapat ay mag-usap na kagad sila. Dahil concern ngayon si Maas mga kaibigan sa nagaganap na sagupaan sa lalawigan ng Sulu. At ang naglalabanan ay pare-parehong mga Pilipino. At nangako naman si Chairman Nur Miswari kay Tatay Digong na malaki ang magiging tugon ng MNLF dito sa kapayapaan na talagang isinusulong nitong si Tatay Digong. So napapakinggan tayo ngayon sa malaking bahagi ng Sulu Province at I'm sure na napapakinggan tayo ng MNLF. Good afternoon pala. Nag-text pala sa atin yung mga taga provincial government ng Sulu. Yung mga staff nitong si Sulu Governor Toto Tan. Good afternoon kay Governor Toto Tan at sa lahat ng mga provincial employees. Mayol, assalamualaikum. At busy ngayon mga kaibigan. Itong si Governor Toto Tan sa distribution nitong mga relief aid ay kahapon inulat natin na mahigit 500 pamilya yung mga nagsilikas sa 4 na barangay lamang ng Patikul kung saan ay dito nakatutok ang pensiba ng militar. Ngayon mga kaibigan, mahigit ng 1,000 pamilya ang nagsilikas. Iba pa yung mga nasa Maimbong, nasa Talipaw, nasa Indanan. Kaya abalang-abala. Baka kagabi daw inumaga na itong si Governor Toto Tan na siyang chairman naman ng Crisis Management Committee dyan sa probinsya ng Sulu. Dahil tutok na tutok itong si Governor Toto Tan sa nagaganap dyan. At ang order niya sa Department of Social Welfare and Development, sa Philippine Red Cross at sa iba pa ay siguraduhin ng kaligtasan ng mga sibilyan. Lalong-lalo na yung mga bata at mga babae at maging ng mga matatanda. Wawa naman si Governor Toto at pagod na pagod pero ganyan talaga at napakasipag naman yan, workaholic. Manang-mana sa kanyang ama na si Sakurtan, ang dating gobernador ng lalawigan ng Sulu. So good afternoon sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Sulu.
At meron akong iaalay sa inyo mga kaibigan dyan sa mga kapatid natin sa Sulu. At siyempre dyan sa Sultan Kudarat, marami mga tausog dyan sa Basilan, dyan sa Tawi-Tawi. Sa Zamboanga, maraming nakikinig sa ating mga tausog at inaabangan ng ating programa. Siyempre at kailangan ay ipakita natin na sinusuportahan natin ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno, ang ating provincial government sa Sulu dahil dito sa nagaganap na problema. Hintay ang singkanta mo, kabuhian at malasalo. Uy, tantugaw ako, magdoon halaw man mo. Mataon na inbiyag lihanan, doon na kay mo di malam. Isang pa kayong pawin ay bayan paso, dinagaw ka lupahan. Lupaso, bangon ka magbalik, di matungkay mo ihahon ang lumasakit. Lupaso, ayaw ka umabutawan, masawa pagkataan. Lupaso, tunasing kagantilan. Kasi tayo hindi matong napuawin halo hamalang doon. Kasi yung gifin inatan to hindi matong kay mo pinahon. Nabukin katan, isa na malayong ikaw na. Magsud kay mo tumawang lupaso, wala na bukas sa lupaso. Bangon ka magbalik, di matungkay mo bihaman na lumasakit. Lupaso, ayaw ka umabutawan, masawa ang pagkataan. Lupaso, pulasing ka ang bilang. Lupaso, bangon ka magbalik, di matungkay mo bihaman lumasakit. Lupaso, ayaw ka umabutawan, masawa pagkataan. Lupaso, pulasing ka ang bilang. Masawa pagkataan, lupaso, wala na muka basahan. Radyo
Hinahanap ko ngayon ang tunay na damdamin. Hinahanap ko ngayon ang tunay na sariling atin. Ang damdaming Pilipino, nagbuhat pa sa unang tribo. Di na natin makita, di na natin madama. Nasaan ang ating iwan? Pagmasdan nyo ang mga luha. Nasaan ang pagmamahal? Pagmamahal sa sariling wika. Wala na ang awit, ang awiting Pilipino. Wala na ang himig, himig ng mga puso. Di na natin matingnan kahit isang sulyak man lang. Di na natin mapagbigyan pati na ang sariling bayan. Radyo Mindanao. Subukan nyo naman ang awiting Pilipino. Tulungan nyo naman makapagtayo sa ating bayan. Wala na ang awit, ang awiting Pilipino. Wala na ang himig, himig ng mga puso. Wala na ang awit, ang awiting Pilipino. Wala na ang himig, himig ng mga puso. Radyo Mindanao. Radyo Mindanao. Alright mga kaibigan, Mike Hanapol, Awiting Pilipino. Nako, talagang dapat pakinggan yan dahil napakalalim mga kaibigan ng sinulat nitong si Mike Hanapol ng Juan de la Cruz Band. Meron tayo nakakabalita pinasa sa atin mga kaibigan ng ating correspondent mula sa Davao. Aba, buhaya, naglangoy-langoy sa baha sa Katalunan Pequeño, nadakpan na. Sus, Ginoo. Giturn over na sa Davao Crocodile Park ang mga igsuon sa mga environment authorities ang 6-footer nga buhaya. Sumala pa kang Crocodile Park Operations Director
Ana Borja nga ang buwayang nakitang naglangoy-langoy sa barangay Catalunan Pequeño ay giturn over na sa maong parke sa Department of Environment and Natural Resources. Ginganla na maong buwaya ay sa mga personahe sa maong parke o Croc Zero. Kahinumduman nga nakadawat og tawag ang mga personahe sa Central 911 gikan sa mga residente sa maong barangay nga mireklamo nga dunay buwaya ang naglangoy-langoy sa baha sa ilang barangay. Samtang gibutyag usab ni Borja nga nakalatid sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act nga illegal ang manag-iya og mga hayop susama sa maong buaya. Ay, sa Kongreso dagan. Ay nako, igsoon. Mabuti na lamang at walang nakagat itong buaya. Ay nako. Mahirap imagine na makita ninyo yung isang buhay lumalangoy sa baha dyan sa barangay ninyo. Baka siguro kung hindi kayo marunong lumangoy, baka mapatakbo kayo sa baha. At nga pa'y usa, ulitawo nakatilaw og suntok gumikan sa ladies drink. Ay sus Ginoo. Sukarapang usa ka 24 anyos nga ulitawo human kini nakatilaw og suntok. Murag si Manny Pacquiao gikan sa usa ka entertainer sulod sa usa ka bar dalang Anda, Davao City. Midanggop sa San Pedro Police Station ang biktima na si Fred Kapinding, ulitawo nga taga Dakudaw ng Davao City, kung asa iyang gireklamo ang manager ingon man usa ka entertainment sa Hot Legs Bar sa maong dapit gumikan sa pagpanakit. Nasayra nato mga kauban ay sa biktima ang iyang mga higala nga misulod sa maong bar. Kung asa dito sila sa VIP room. Wow! Og sa ilang paggawas, ila unta iparifan ang ladies drink nga wala matud pa matandog og dito na sila nagkalalis sa manager sa maong patigayon. Sa wala masayring rason, kalit na lamang gisumbag sa usa ka babayeng entertainer ang reklamante og paspasusab silang milayas kay namaktikdan nilang kinakursunada na matud pa sila ubang kalalakingan sulod sa maong bar. Sa pagkakaroon mga igsoon, ginaimbestigahan na sa kapulisan ang maong reklamo. Ay kaluoy. Nga may paripandi mo ladies drink wala may nahurot. Siguro ladies drink pila man to? 300? 500? Ay dong, uli na lang sa balay. Ay, kaluoy. Imagine mga kaibigan, usa ka 24 anyos nga ulit tao gikulata diha sa Hot Legs Bar sa Davao City. Hot Legs, murag si Rod Stewart. Ay sus, sige pa, maghubog-hubog pa. Dari sa Buanga, daghang maghubog-hubog dito sa Governor Ramos. Samanto, White Rooster ba to? Sige, mag-shower diha. Bantay ka mo kang mayor. Masulod na si mayor. Sas, sumbaga mayor. Bueno mga kaibigan, patapos na naman tayo pero bago tayo magtapos, isang munang balita. Mahigpit na sinusuri ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency ang closed circuit television footage na kanilang nakuha sa isinagawang raid kamakailan sa isang lugar sa Mandaluyong City na umano'y patuloy na pinupuntahan ng ilang showbiz celebrities na sangkot sa illegal na droga. Bagamat wala pang pinapangalanan, sinabi naman ni PIDEA National Capital Regional Director Wilkins Villanueva na aabangan nila kung sino-sino ang mga ito upang malaman ang kanilang ginagawa o kung sila ba'y bumibili ng illegal na droga o ecstasy or what o party drugs dyan sa naturang bar. Ayon sa PIDEA, ang silalakay umano nilang bar ay paboritong puntahan ng mga artista. Idinagtag pa ng ahensya na may mga kilala at laos ng celebrity ang nagpupunta sa lugar.
na hindi mo na binanggit ng PIDEA dahil tuloy-tuloy pa ang kanilang surveillance. Sinabi pa ni Director Villanueva na ilan naman sa mga showbiz personality ay hindi lang basta user, kundi poser din. Grabe. Alam niyo mga kaibigan, pag nagsasabo kasi itong mga artista, marami silang mga taping, minsan inaabot hanggang umaga, madaling araw yung taping nila. Pag nagsasabo raw, 3 araw, walang tulog. Imagine, 3 araw walang tulog, para ka ng zombie nun. Diba mga kaibigan? Ay nako, wala na tayong oras. Kumakatok na naman yung ating technical director. Batiin mo natin yung mga taga-Baliwasan, sina Alili. At binabati niya si Ramel Kamay. I love you, Ramel, sabi ni Alili. At sa lahat dyan sa Calamansig, sa Sultan Kudarat, sa North Cotabato, Kidapawan, lahat ng mga nakikinig sa atin, wala na tayong oras. At hanggang bukas mga kaibigan, bago tayo magpaalam, pasalamatan muna natin ang lahat ng sumusubaybay sa Radyo Mindanao. Araw-araw yan mga kaibigan ay nakikinig sila pagdating ng alas 2, pagsapit ng alas 2, naka-tune in na yan sa Tuguegarao City, sa Jesus Miracle Crusade, sa General Santos na laging nakaantabay sa atin. At sa Kidapawan, ang Solmerano family, kanina nag-text, batiin daw natin ang Solmerano family. At ang Eluspa family naman sa Coronadal ay ang daming papabate. At naubusan na tayo ng oras. Pasensya na po kayo. At talagang walang-wala na. Maraming salamat sa Zamboanga, Basilan, Zulu, Tawi-Tawi, Magsukol, Central Mindanao, Sukran, ang inyong abang lingkod. Si Papa Al ay nagsasabi ng maraming salamat mga kaibigan. Hanggang bukas ay magsasama-sama pa rin tayo. Sabado, alas 3 tayo hanggang alas 4. Ito po niya balingkod uli, Papa Al. Sa ngalan ng aming producer, Mindanao Examiner, Regional Newspaper, ang aming PA, si Nino C, ang RPN D-Triple-X, Zamboanga 1008, manager namin, si Philip Abo. I love you, Mama. Chup-chup.